So, yun na nga, dahil meron na naman na kayong background. Ito, April 22, Tuesday, April 22, 2025. Hindi alam lahat ng kahit sino na pupunta ako sa Cavite para nga magpa-blatter. So, pagdating ko doon, 11:45 ng umaga. So, may isang tauhan doon, tanod na sabi ay kumakain nga. So, kung kaya ko maghintay pataas kumain, aasikasuhin na nila ako kasi lunch break. So, sabi niya, pero kung makapaghintay ako, pwede ako doon kahit saan doon, pwede nga daw sa cover coat o kahit saan doon na komportable ako. Ang nangyari, naiinip ako, sabi ko, kung ano oras ko kaya hanggang ano yung lunch break nila. Sabi niya 1 p.m. o 1:05, ganyan. Depende kung may matapos agad, asikasuhin ka agad. O sabi ko, kung may isang oras pa, magla-lunch muna ako. Kasi sabi ko, uwi muna ako sa bahay, sa syudad. Kasi ano nga siya, ay sabi ko, sa loob ng isang oras, ang plano ko, ipalaundry yung beddings ni Alexa para pag napalaundry na, sa loob ng 1 hour or 2 hours matapos yun ay at least pagbalik nila ay okay na kasi si Alexa after ng moving up niya ay pumunta na nga doon sa ate niya kay ate Jarlet niya, doon silang babakasyon lagi. Si Cyrus ay nandun naman sa ate kong panganay at Hilda sa Las Piñas, doon siya nag-i-stay. Tapos at yun ang pinakamalapit na gusto niya, ganun. So, binomonitor naman namin sa chat, sa GC. Sa binomonitor din sila ng mga kapatid ko. So, hindi masama na kasi okay naman. Updated naman kami sa ginagawa nila sa araw-araw, mayat maya. Tapos, pagka ganun, sabi, sige, hintayin ka namin. Dito ka bumalik. Tinuro pa sa akin kung saan yung room. Okay, first time ko pumunta doon. Sa room na yun. Ayan, sabi niya, dito kasi yung lupon. Okay, sige, pabalik ko po ako mamaya. Di, okay na. Ito ang nakakawindang April 22, 2025, mga 12 something. Kasi mga ilang minuto din yung tricycle. 2 minutes to 5 minutes. O sabihin na natin 10 minutes simula dun sa barangay hall ng Molino 1 hanggang dun sa Ciudad District sa amin, hanggang sa unit namin ay mga ganun. Mga mahigit alas 12. Nakita ko mula sa malayo, bukas yung pintuan na dapat walang tao doon kasi alam ko wala doon yung mga anak ko at kung sakasakali ako lang magiging tao, di ba? Kasi wala naman doon si Lexis, ay malamang wala din doon yung papa nila kasi kung nasaan yung mga babae niya, doon sila nakatira. So yun, atong naging sistema. Pagdating ko doon, bakit bukas? Pag ng pinto, may isang babaeng mataba na siguro doble, triple o 4 na ulit ng timbang ko, yung timbang niya. Nagulat siya, di binuksan ko ngayon yung pintuan. Pagbukas ko ng pintuan, tinanong ko agad sino siya. Nagulat siya kasi nagsa-cellphone siya. Dire-diretso ako habang nagsasalita, tinatanong ko siya. Actually, pinutol ko na, inikot ko pa yung buong bahay, tinignan ko yung lababo. May mga hugasin eh. Malayo pa lang pagpasok ng pinto, may mga hugasin. May hugasin. Wala man si Lexis ay. Pagpasok ko ng CR, chinek ko din kung malinis kasi talaga nililinis ko yun para sa mga anak ko. Tapos, madumi. Ba't madumi? Tapos, lahat makalat, magulo. Habang yung babaeng mataba, nakahilata. Tapos, nakita ko, binibidyohan niya na ako. Nung binibidyohan niya na ako, binidyohan ko na siya. Tinutok ko na sa kanya yung camera, tinanong ko siya, sino siya? Tapos yun, sumasagot siya actually. Hindi lang masyadong malinaw sa videos na, ayan, makikita nyo. Tapos, sumasagot siya. Puro pabalagbag, puro kabastusan, puro actually pambabaliktad sa akin lahat, paninira. Tapos, pagkaano niya nun, sinabihan ko pa siya, sino ka? Dapat umalis ka at alam mo yung lugar mo. Mapapanood nyo dyan, i-mute ko na lang yung mga hindi na magaganda sasabihin niya at baka tayo ng guidelines ng ating channel. Tapos, basta ang inaano niya dyan, wala daw akong karapatan dun sa bahay. Ang tanungin ko daw yung asawa ko. Wala akong asawa actually. Pero may papa si Lexis ay. Yun daw, ang tanungin ko, bakit siya nandun? At wala daw akong karapatan na paalisin siya. Sabi ko, bakit? Property ko yun. Nung nagsasagutan na kami, nakikita ko nire-record niya ako. Tapos may sinasabi na siya. Nung nakikita niya, nakapokus pa rin sa kanya yung camera ko. May nilalaglag na siya mga pangalan. Pinangalanan niya na si Alexa, si Cyrus, si Villanueva. Na yun yung mga sabi sa kanya. Sila daw ang nagsabi ng mga ganun, di maganda. Tapos yung nanay ko din. Tapos, nung nakita kong
nakita niya naka-video siya. Binibidyohan din naman niya ako. Nabibidyohan kami dalawa. Pinatay ko ngayon yung video. Pinutol ko. At least sapat na yung mga nakita kong ebidensya, ang naririnig ko, para maging komportable siya. Banggitin ngayon ng dire-diretso kung sino yung mga pinangalanan niya. Actually, pinangalanan niya lahat ng kapamilya ni Villanueva. Tapos, lahat pinangalanan niya. At yung sa nanay ko, hindi na rin naman ako nakapagtaka na ganun yung magiging salita ng nanay ko. Kasi simula noon, magkagalit na kami yan. Hindi naman ako galit actually. Wala lang tiwala sa kanya. Lagi kong sinasabi sa inyo, I respect everyone. I love everyone. Tapos, but I trust few. Hindi lahat pinagkakatiwalaan ko. Kasi, normal na yan sa nanay namin, ganyan siya sa amin lahat. Kasi, hindi rin kami vibes niyan. Civilize ako. Nire-respeto ko siya actually. Nanay ko yun. Tapos, pero hindi lang ako ganun nagtitiwala sa kanya kasi siya yung dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Actually, bata pala ako nag-abroad dyan. Kaya hindi rin ako nagtataka na ayaw niya sa akin kasi hindi ko din siya kinonsinti sa ginawa niyang mali sa tatay ko noon. At siya rin ang kadahilan ng ikinamatay ng tatay ko. Back way, para maintindihan nyo bakit pati nanay ko kumakampi doon. At least maintindihan nyo. Yung nanay ko, bata pa lang ako, nag-abroad na yon. Nung nag-abroad yun, bigla na lang hindi nagparamdam na ilang dekada, ilang taon, ilang dekada na nakita namin paano ni-stress yung tatay namin. Lagi lang yun sinasabi TNT hanggang na-discover namin na may mga iba't iba na pala siya doon na boyfriend kinakasama. Tapos hindi na siya nagsusustento nun sa amin. Kaya nga hindi ako natapos ng college. Kahit sino sa amin magkakapatid, walang nakatapos ng college dahil nahirapan talaga ng tatay ko ang mahal. Ako, hanggang second year, college lang. Tapos, ang nagpaaral sa akin nun, si Uncle Randy. Siya ang kumuha sa akin, kumipkup sa akin nun, para mapag-aral ako ng college. Kasi sabi nila, sayang ka. Ako yung nakikita nila na bahay, school. Ako yung pinagkatiwalaan nila na paaralin nila na hindi masasign mo, nila gastos. Kinuha niya ako sa amin. Binigay naman ako ng tatay ko. Tapos, yung nanay ko, ayaw din nila simula noon kasi ganun yung ginagawa niya. Siyempre, doon lamang din sila lumulugar sa tama. Marami silang family issue and financial issue actually. Lahat yon sa nanay ko naman ang mali. Tapos, nung nalaman namin na may iba-iba na siyang kinakasama, ayon sa investigasyon namin, na hindi na lang din namin muna sinabi sa iba, ewan ko kung may nakarating na sa iba, na ang naging sistema, yung bunso kong kapatid, si Rexy, yun nga yun, yung bunso kong kapatid, ang naging kakuntsaba niya para gumawa ng peking marriage contract nila nung boyfriend niya doon sa Saudi. Tapos kaya malaya silang nakakakilos doon, nakakalabas-pasok ko sa kung saan na magkasama sila na dapat hinuhuli yun. So hindi ko alam paano nila ginawa yun. Yun lang yung naahin sa investigasyon namin hanggang sa na-cardiac arrest yung tatay ko sa stress. Ang dami-dami ng stress niya noon. So, hindi ako sila kinonsinti noon. Actually, dapat yun ipapa-deport ng tatay ko. Kaso, dahil lahat lang naman ng investigasyon ay ayon lang sa naririnig ko. Kasi hindi ko naman nakausap kahit kailan yung nanay ko sa cellphone o kahit yung kapit niya. Hindi tulad sa iba kong mga kapatid, nakikipag-usap talaga yung nanay ko saka yung yung kabit niya. Sila, ganun. Sa akin, hindi niya talaga gagawin yun. Dahil alam niya, masyado ako maprinsipyong tao. Alam nila, masyado ako maprinsipyong tao. At hindi nila babalakin. Kuntsaba ako sa ganun. Alam nila kung gaano katuwid ang prinsipyo ko tungkol sa moralidad at higit sa lahat. Nakita nila, virgin ako. Ayun. Pagkatapos nun, yun na nga yun. Kaya ganun yun. Hindi ako magtataka na sisiraan din ako nun sa iba kasi hindi ako nagtiwala kahit kanino sa kanila pagkatapos ng lahat ng yun hanggang sa namatay yung tatay ko na ilibing siya. Karon ako na ang dumistansya, hindi dahil sa hindi ko sila mahal kundi ayoko magtiwala sa kanila at nagkaroon ako ng sariling buhay, trabaho para lang kay Lex at kay Sai. Kailangan ko kumayod para sa kanila at no work no pay ako guys. So yun, pagkatapos noon yun, nabuhay kami ng 9 years. Napasaya. Nakita nyo naman lahat ng post ko, diba? How sweet we are, how good we are to each other. At ito lang ang windang sa amin nung
April 22,